ngayon ay nasa 3 linggo ng 40 na araw ng paghahanda. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Mr. and Mrs. Leonor and family, Remy Gahudo, Diaz family, Zenaida Trinidad and family, Rabi family, Pinheiro family, Mr. and Mrs. Salongay family, Bakatan family, Concha family, Diskaya family, De Guzman family, Calabig family, Oblino family, De Llomas family, Quebec family. Isama din po natin ang kaarawan nila Marco Paulo Condag, Ferrelu Espiritu, Fea Lorin Espiritu, Mencho Pinheiro at ni Ian Marco Pascua. Para naman po sa kagalingan nila Nemuel Paras, Emmanuel Rabi, Hilda Mangapat, Felix Thomas, Leonora Laison, Alfonso Laison, at para naman po sa fast recovery ni Epifania Sabaria. Isama din po natin sa special intention sila Adrian Espiritu, Grace Jolata, Tita Diaz, Vanessa Varanda, Joyce and Bernard Bakatan, Albert and Christina Bakatan, Alfonso Laison, Jodel Rian Villar, Joyce Vito, Ryan Gaspar, Remy Gahudo, Alvin Ted and Mary Ann Gahudo. Isama din po natin ang mga kaluluwa nila Felicitos, Susanita, Jennifer, Elsie, Marcelo, Rufino, Mario, Felipe, Enrique Sr., Enrique Jr., Anita, Jerry, Ponciano, Consolacion, Arnolfo, Manuel Sr., Manuel Jr., Apolonia, Ramon, JP, Marites, Jose, Romulo Sr., Erlinda, Corazon, Agustin, Concepcion Rivera, Agaton Sr., Purificacion, Hilda, Gilberto, Teotimo, Julius, Virginia, Lydia, Daniel, Anita, Fernando, Corazon, Roberto, Teresita, Gloria, Johnny, Theodora, Arnold, Bartolome, Corazon, Heidi, Mark Angelo, Dixie, Joven at anang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Mahalaga ang tubig sa ating buhay. Napakasarap uminom ng malinis at malamig na tubig kapag tayo'y nauuhaw. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang malinis na tubig ay binabanggit ni Jesus upang ilarawan ang inilalaan niyang walang hanggang buhay para sa atin. Si Jesus lamang ang makapapawi ng ating pagkauhaw sa kaligtasan. Sa pagdiriwang natin ng Eukaristiyang ito, dumulog tayo sa Diyos upang tulad ng isang Samaritana, makasalo rin tayo sa tubig na buhay na inaalok ni Jesus. Ang magdiriwang po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Magsitayo na po ang lahat. saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa 3 linggo sa panahon ng Kwaresma at patuloy tayong inaanyayahan na ipagpatuloy natin ang ating mga paghahanda upang maging makahulugan ng pagdiriwang natin na misteryo Pascual ng ating Panginoon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Dahil sa matinding pagkauhaw sa ilang, sinumbatan ng mga Israelita si Moises at ang Diyos. Bilang tugon, ipinakita ng Diyos ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Pinabukal niya ang tubig mula sa bato upang mainom sila. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon. Magsama ka ng ilang pinuno ng sambayanan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod
na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba. Dahil sa dooy, nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalikasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayo'y inalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyan inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na nahayag kay Jesus na nag-aalay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Nagpakasakit ng Panginoon habang tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoon, Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay nino man ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin, noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
tagapagligtas ng tanan. Panginoon, kami bigyan ng tubig na bumubuhay upang kami di mauhaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balo ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kaniyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humingi sa akin ng inumin?" Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya. At kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng babae, malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kaniyang mga anak at ang kaniyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala po akong asawa," anang babae. "Tama ang sinabi mong wala kang asawa," tugon ni Jesus. "Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus.
Dumating ng sandaling iyon ang kaniyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya'y kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik siya sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halik kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, "Rabay, kumain na po kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam." Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinapagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihang iba ang naghahasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagal ang iba at kayo naman ang nag-ani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuong ito ng babae. Sinabi niya, "Sa akin ang lahat ng aking ginawa." Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala naming siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang hapon. Sa hapong ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa banal na misang ito upang muli nating ipahayag ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos. Ganon din ang ating mga kahilingan at mga panalangin. At tayo ngayon ay nasa 3 linggo ng panahon ng Kwaresma. At sana hindi ninyo nakakalimutan ang kahulugan ng Kwaresma. Na ang Kwaresma ay 40 araw na paghahanda. Pinaghahandaan natin ang mahal na araw. Dahil sa mahal na araw ay muli nating gunitain, ipagdiwang at sariwain ang pagpapakasakit, ang kamatayan ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Tinatawag natin ito na Misteryo Pascual. Ang pagpapakasakit, kamatayan ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ito ay tanda ng kanyang dakilang pag-ibig. Pinaghahandaan natin ang paggunita natin kung paano tayo minahal ni Jesus sa pamagitan ng kanyang mga pagsakripisyo, pag-alay ng kanyang buhay, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At tayo ngayon ay nasa 3 araw na ng panahon ng 3 linggo na ng panahon ng Kwaresma. At sabi nga natin na ang Kwaresma ay panahon ng paghahanda. So ang aking tanong ay,
kamusta naman ang inyong mga paghahanda? Ano na ang nagawa ninyong paghahanda? May ginawa na ba kayong paghahanda? Masayang yung mahal na araw natin kapag walang nangyari sa ating mga buhay. Kung ganun pa rin tayo, sayang yung pagbibiyak krusis natin, sayang yung paghuhugas ng paa ng mga apostoles, sayang yung ating Biyernes Santo na hahalik tayo sa krus, na punong-puno ng sama ng loob at galit ang iyong puso. Biro mo, luluhod ka at hahalik sa krus. Tapos punong-puno ng galit at sama ng loob ang iyong kalooban. Kasi hindi mo nga naihanda itong puso at kalooban. Kaya mo bang humalik kay Jesus na nakapako sa krus? Na ikaw naman ay punong-puno ng pagkakasala at pagkakamali sa iyong buhay. Hindi basta-basta kasi ang ipagdiriwang natin sa mahal na araw. Hindi lang yon mga activities na maglinggo tayo ng palaspas, bitbit tayo ng palaspas. Tapos, pag Huwebes Santo ng umaga, a-attend kayo sa katedral kasi mag-renewal kami ng aming priestly vows, ng aming mga pangako bilang mga pari. Tapos pagkahapon, magla-last supper tayo, magdiriwang tayo ng banal na misa. Kasama ang mga apostoles, ginugunita natin ang huling hapunan ng Panginoon. Tapos magvivigil tayo hanggang alas 12. Tapos gigising uli tayo ng madaling araw kasi pagka alas 4, magdadaan ng krus tayo. Tapos pagka alas 12 ng Biyernes Santo, babalik na naman tayo dahil makinig tayo ng kanyang 7 last words. Tapos didiretso na yon. Alas 3, gunitain natin ang pagsamba sa krus. Magpuprosesyon tayo ng Santo Entierro. Tapos pagka Sabado ng gabi, magbibihilya tayo ng muling pagkabuhay. Maging useless ang mga iyon kung walang nangyayaring paghahanda sa bawat isa sa atin. Pero mo 40 days ang ibinigay sa atin para tayo ay mag-prepare. Kaya hindi basta-basta, hindi biro-biro yung mahal na araw, hindi laro-laro, hindi lang activity, yung mahal na araw. Kasi sabi ko nga, sa mahal na araw ay muli nating gunitain ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mga kapatid, mayroong mga almost 20 days pa tayong paghanda. Sana gagawa tayo ng pamamaraan, konkretong mga paghahanda upang masabi natin sa taong ito, wow, very meaningful ang aking Holy Week because there is something that happened to me because I am prepared to celebrate the greatest love of God sa pamagitan ng kanyang mga pagsasakripisyo, pag-aalay ng buhay, pagkamatay sa krus at kanyang muling pagkabuhay. Mga minamahal na kapatid, sa ating mapagbasa ngayon, narinig natin paulit-ulit ang salitang pagkauhaw. Sa ating unang pagbasa, ang mga Israelita ay nauhaw mula sa kanilang paglalakbay. Reklamo sila kay Moises. Nais nilang batuhin si Moises. Sabi nila kay Moises, dinalala mo ba kami sa disyertong ito upang mamatay? Uhaw na kami. Kaya si Moises nagdasal sa Diyos, Lord, galit na ang mga tao sa akin. Uhaw sila. Ano ang gagawin ko? Disyerto ito. Walang katubig-tubig. Mamamatay sila sa uhaw.
At binigyan ng Diyos ng instruction si Moises. Sabi niya, dalhin mo yung sungkod mo, tapos hintayin kita doon sa mataas na bundok ng Horeb. At iyong paluin yung bato na ituturo ko. At doon ay lalabas ang tubig na papawi ng pagkauhaw ng mga Israelita. At yun ang nangyari. Sinunod ni Moises ang utos ng Diyos. At dahil sinunod niya ang utos ng Diyos, napawi ang pagkauhaw ng mga Israelita. Sa ating ebanghelyo, ating narinig na si Jesus ay nalalakbay kasama ang kaniyang mga alagad. Pagod na pagod si Jesus sa paglalakbay. At siya'y naupo sa tabi ng balon sa lupain ni Jacob. Tanghaling tapat na noon, sabi ng ating ebanghelyo. So ma-imagine natin yung eksena ng ating ebanghelyo. Tanghaling tapat, tapos mayroong balon, siguro mayroong kahoy doon. Kasi pag walang kahoy, tapos tanghaling tapat, uupo doon si Jesus, di parang tanga na umupo sa doon, nagbilad sa init, tapos disyerto po yan. So siguro mayroong kahoy doon, malilim, yung kahoy, umupo siya doon. Tanghaling tapat, iniintay niya ang kanyang mga alagad na pumunta ng bayan para bumili ng kanilang pagkain. At habang siya'y nakaupo roon, dumating ang isang babae na taga Samaria. Tandaan po natin na ang mga Samaritano o ang taga Samaria ay itinuturing na mga marumi. At ang mga Hudyo ay hindi dapat makikipag-ugnayan sa mga Samaritano. At ang mga Samaritano ay bawal na bawal makipag-ugnayan sa mga Hudyo. Dahil itinuturing silang mga marurumi. Dahil kanilang lahi ay may halo-halo na. They are not pure Jews. And they were considered as unclean. Kaya bawal na bawal sa mga Hudyo ang makipag-ugnayan sa mga Samaritano. Tanghaling tapat na noon, umigib ang babae. Hindi ba kayo nagtaka? Tanghaling tapat siya umigib. Sino dito yung nanggaling sa mga probinsya? Ako nanggaling ako sa probinsya. Malayo ang aming iniigiban, halos 1 kilometro. Mula nung bata ako hanggang ako ay naging pari, ganun ang aming situation. At never in my life, mula nung maliit ako hanggang ako ay naging pari, na umigib ng tanghaling tutok, ng tanghaling tapat. Walang umiigib ng tanghaling tapat. Walang umiigib ng tanghaling tapat. Umiigib lang kami tuwing umaga. Bago kami pumasok ng school, maligo kami, dala-dala na namin ang maraming galon, pinupuno yung galon ng tubig, pakatapos maligo, bit-bit na namin ang maraming galon na magpuno ng aming tadyaw at sisidlan ng mga tubig bago pumasok ng school. At pagkahapon, kapag naubos na yung tubig, pagkahapon, galing ng school, iiguib muli kami para punuin yung mga lalagyan ng tubig. Never in our life na umiigib ng tanghaling tapat. Samantala ang babaeng ito na Samaritana ay umigib ng tanghaling tapat. Bakit? Narinig natin ang kwento ng kanyang buhay. Mayroon siyang 5 ng asawa. At ang kanyang kinakasama ngayon ay hindi niya asawa. Siyempre, hindi lang ngayon ang maraming marites. Kahit sa panahon ni Jesus, marami ding mga marites. Kung sasabay siya umigib sa karamihan, siya lang ang pag-uusapan.
Kung iigib siya ng umaga, kasabay ng maraming tao, pag-usapan siya. No? Siguro maraming tataas ang kilay. At habang siya ay nag-iigib, siguro pinag-uusapan siya ng kanyang makapitbahay. Kung hapon din siya iigib, ganun din, maraming tao ang umiigib, baka siya din ang pag-uusapan. Kaya pinili niyang umigib ng tanghaling tapat. Nahihiya siya sa kanyang sarili. Nahihiya siya sa mapagkakamali na kanyang nagawa. Nahihiya siya sa kanyang buhay. So ma-imagine natin ang buhay ng Samaritana. So very, very lonely siguro. Nakakalungkot yung kanyang buhay. Wala siyang mga kaibigan. Malungkot ang buhay niya kasi papalit-palit ng lalaki na kinakasama. Hindi niya natatagpuan siguro ang tunay na ligaya sa mga lalaki na naging kaniyang kasama, pero muli na pang-anim na yung kinakasama niya. So parang walang satisfaction, walang happiness in her relationship with the man whom she lives with. Kaya ma-imagine natin ang kanyang buhay, ang lungkot-lungkot ng kanyang buhay. Ang dumi-dumi siguro ng tingin ng kanyang sarili. Pinag-uusapan siya ng maraming tao. Walang mukha siyang maipapakita sa mga tao. At ngayon, nakatagpo niya si Jesus. At sino ang unang nagbukas ng pag-uusap? Si Jesus. Ano ang sabi ni Jesus sa kanya? Pwede ba akong makiinom? Sabi ng babae, Hudyo ka, Samaritana ako. Bakit ka humingi ng tubig sa akin? Bawal na bawal sa akin. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung nakikilala mo lang kung sino ang humihingi ng tubig, siya ang magbibigay sa iyo ng tubig na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Doon nagsimula ang kanilang pag-uusap. At habang sila ay nag-uusap, lumalalim ang kanilang pagpapakilala ng kanilang sarili sa bawat isa. Ipinapakilala ni Jesus kung sino siya. At ipinapakilala din ng babae kung sino siya. Lumalalim ang kanilang ugnayan. Lumalalim ang kanilang pagkakilala sa bawat isa. At doon nakilala ng babae na si Jesus ang kanyang iniintay na magliligtas, ang Kristo na magpapahayag ng katotohanan. At ang babae ay naging instrumento upang ipahayag kung sino ang kanyang nakilala. Kaya on the last part ng ating gospel, maraming mga Samaritano ang pumunta kay Jesus. Nakilala nila si Jesus, sumampalataya sila kay Jesus, at kanilang ipinahayag ang kanilang pananampalataya sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, very striking yung sinasabi ni Jesus, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Buhay na walang hanggan. Parang sinasabi niya, ako ang tubig. Alam natin na ang tubig ay mahalaga sa ating buhay. Water is one of the basic needs of a human person. Subukan mong huwag uminom ng tubig sa loob ng 3 araw, anong mangyari sa iyo? Ma-dehydrate ka. At kapag na-dehydrate ka, mawalan ka ng buhay. At yung naka-attend ng seminar kahapon, ano ang sabi ng speaker? Our body is composed of how many % of water? Ano sabi ng speaker kahapon? How many % na kinocompose ng water ang ating body? 80%. Kapag tayo ay nauhaw, nakaranas ba kayong mauhaw? Nakaranas ba kayong mauhaw? Lahat tayo nakaranas na mauhaw.
At kapag tayo ay nauuhaw, hinahanap natin ang maiinom. Kung minsan iinom tayo ng soft drinks na malamig, subalit hindi sapat ang tubig. Talagang hinahanap ng ating lalamunan ang tubig upang mapawi ang ating pagkauhaw. Ang iba sa atin ay umiinom ng juice. Kahit anong sarap ng Diyos, talagang hanap pa rin tayo ng tubig kasi parang hindi nakakasatisfy yung juice. Iba talaga yung naidudulot ng tubig kapag tayo ay nauuhaw. Kapag umiinom tayo ng Alfonso, mayroong tubig. Hindi pwede na puro Alfonso lang. Mayroong tubig. Natutulak ng Alfonso o di kaya'y mojito. Mayroong tubig. Kahit ano ang ating inumin, kinakailangan natin ang tubig. At kapag tayo ay nauuhaw, hinahanap natin kaagad ang tubig. Kasi alam natin na mahalaga siya sa ating katawan at sa ating buhay. Kung sinasabi ni Jesus, ako ang tubig, ano ang ibig sabihin? Para bang tinatanong niya sa atin, katulad ng tubig, mahalaga din ba ako sa iyo? Katulad ng tubig, kapag ikaw ay nauuhaw, hinahanap mo rin ba ako? Katulad ng tubig na 80% nabubuo ng iyong katawan upang ikaw ay mabuhay, ilang porsyento ako sa iyong buhay? 80% din ba ako sa iyong buhay? O baka walang porsyento ang Diyos sa ating buhay, kaya tigang na tigang tayo. Lalong-lalo na ang ating buhay pananampalataya at ang ating ugnayan sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, muli tayo ay pinaalalahanan. Nitong 3 linggo ng panahon ng Kwaresma, pinaalalahanan tayo na sa bawat yugto ng ating buhay, sana palagi tayong nauuhaw. At sa ating pagkauhaw, sana hahanap-hanapin natin ang tunay na makapawi sa ating pagkauhaw. At ang tunay na makapawi ng ating pagkauhaw ay walang iba, kundi ang ating Panginoon, si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay. Sana kung ang tubig ay 80% na binubuo ang ating katawan, sana ang Diyos ay more than 80% na nasa ating mga puso, buhay at ating kalooban. Kung ang tubig ay palagi nating hinahanap, sana si Jesus ay palagi din nating hahanapin. Kung ang tubig ay mahalaga para tayo ay mabuhay, sana si Jesus ay mahalaga din sa ating buhay. Palaging hahanap-hanapin dahil siya lamang ang makapawi ng ating pagkauhaw. Dahil si Jesus ang tubig na nagbibigay buhay, buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, si Jesus ang tubig ng buhay na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tayo makasalok sa tubig na ito. Buong pagtitiwala nating idalangin ating sasabihin, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahan upang maging daluyan sila ng tubig ng buhay sa kanilang paglilingkod sa kawang ipinagkatiwala mo sa kanila. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pukawin mo ang pagkauhaw sa tapat na paglilingkod ang aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at mapagmalasakit sa mga mamamayang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ang bawat pamilya upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa, Ama, ang aming mga minamahal na yumao ng tubig ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Itinataas din namin ang mga kapatid naming nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng aming pamayanan at ang aming mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw, Ama, upang kami rin maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo na aming tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming ihinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya'y sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhingi na hangad ng pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kamay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leo na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubiling na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw
ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, tayo pong lahat, alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan ka niya ng kanyang kalwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kahari ay patuloy maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po muna ang lahat. Patuloy po nating pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para po sa ating live streaming, at pasalamatan din po natin ang sponsor sa misa ngayon, ang Mother of Perpetual Help Chapel. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na misa, na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Patuloy po nating suportahan ng isang dakot program na sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing may misa. Ito po ay pamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dugot mo ang papawi sa gutom ko. Patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento na sa tahanan ni Maria. Ito ay kinakailangan upang tayo maging Kwasay Parish, naway suportahan po natin ang ating mga proyekto. Ilang paalala at paanyaya. Nag-umpisa na po ang Dalaw Pamilya ng mga Apostoles. Narito po ang sumusunod na schedule sa ating Dalaw na Pamilya. March 8, Our Lady of Perpetual Help sa San Pedro Calungsod Chapel. Sa March 15 po, Our Lady of Lourdes at St. Clair Chapel. March 22 po sa Cluster Hope Chapels. Sana po ay buksan natin ang ating mga tahanan para po sa kanila. Ang ating lahat ng chapel presidents po ay kailangang umattend sa Vicariate meeting sa March 12, Huwebes po, 9 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Ito po gaganapin sa St. Peter and John Parish. Ang isusuot po ninyo ay ang red t-shirt. Inaanyayahan din po ang lahat sa MS Lenten Recollection sa darating na March 13, Biyernes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa Woodcraft Chapel, Bayanihan. Ang ating pong speaker ay si Father Chris John Awa, MSc. Tinatawagan din po ang miyembro ng CAUL at miyembro ng different ministries, lectors and commentators, ushers, greeters, and collectors, extraordinary ministers of Holy Communion, altar servers at Ministry on Liturgical Music na magkakaroon po ng formation on Liturgy of Triduum sa March 15, 1 p.m. po dito sa Woodcraft Chapel. Inaasahan po namin ang inyong pagdalo. At inaanyayahan din po ang lahat sa Kumpisalang Bayan sa Mission Station sa March 21, Sabado, 9 a.m. onwards sa St. Louis de Montfort Chapel. Ito po ay isang mahalagang paghahanda natin ngayon, panahon ng Kwaresma.
Sumuli sa darating na Biyernes ay magkakaroon po tayo ng Lenten Recollection. No? Dito po gaganapin sa Woodcraft Bayanihan, dito po sa ating kapilya. No? Sana ay bigyan natin ng panahon ang sama-samang pagninilay tungkol sa ating paghahanda nitong panahon ng Kwaresma. At ang makakasama po natin sa pagninilay ay si Father Christian Awa, no? Ang ating novice master sa Bulacan. No? So mula pa siya ng Bulacan, papunta po siya dito para samahan tayo sa ating pagninilay, bahagi ng ating paghahanda nitong panahon ng Kwaresma. Hindi po ninyo ako makasama sa gabing iyon dahil ako din po ang speaker o Lenten Recollection Master ng St. Peter in John Paris sa may Navotas. No? So ako din po ang magbibigay sa kanila ng kanilang pagninilay, ng kanilang recollection. No? So sana ay makarating po kayo dito para sama-sama tayong magninilay, bahagi ng ating paghahanda. At isa ding paghahanda ay sa March 21, ang ating sama-samang pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Doon po gaganapin sa St. Louis de Montfort Chapel. May na-invite po tayong mga maraming pari upang mabilis po ang pagtanggap natin ng sakramentong ito. No? So sana ay mabigyan natin ng panahon. Araw po iyon ng Sabado, 9 o'clock ng umaga, March 21. Sama-sama tayong magbalik loob sa Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. At sa March 28 ay mayroon po tayong kasal dito sa ating Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Sila yung pangalawa nating kakasalin dito sa ating mission station. So muli tumatanggap na tayo ng mga sakramento, ng binyag, ng kasal. No? Pili lang kayo kung saan ang inyong gusto. Gusto yung magpabinyag sa Silver Streak? Pwede din po. Gusto yung magpabinyag doon sa tahanan ni Maria? Pwede din po. Gusto din po ninyo dito magpabinyag? Pwede din po tayong magbinyag dito. No? Basta sabihan lang ang ating mga leaders at ang ating mga pastoral workers sa mga sakramentong ating tatanggapin. At tanda po tayong ipagkaloob iyon ng libre. No? Donasyon lang po. No? Bibigyan lang kayo ng envelope. Bahala po kayo kung magkano yung ibigay ninyo sa envelope. Hindi po kayo sisingilin ng regular arancel dahil ang ating sistema sa mission station ay wala po tayong arancel. Kaya kahit magpamisa kayo, hindi kayo sinisingil ng 50 isang kaluluwa. No? Punta kayo ng Santa Quiteria, isang kaluluwa, 50. No? So dito sa atin, kahit 20 pang iyong kaluluwa na ipalista, bahala ka kung magkano yung ibibigay. Pagpabiniyag ka, hindi ka rin magbayad ng 500. Bahala ka kung magkano yung ibibigay mo sa envelope bilang iyong donasyon para sa pagpapatakbo ng ating mission station. No? Kung minsan masigit pa yung ating natanggap, no? Katulad ng ating binyag nung nakaraang araw. No? So, kung magbayad sila, parang 6 yung ninong at ninang, so 400 plus 500, 900 lang sana yung babayaran nila. Pero yung ibinigay nila sa kanilang envelope ay 3,000. Hindi, sobra pa yung kanilang ibinigay kaysa atin. No? Yun po yung sikreto, no? Na kapag donasyon lang yung ating hinihingi, hindi talagang arancel o bayad para sa mga sakramento dahil ang mga sakramento ay wala naman talagang bayad. No? So ito po yung ini-implement natin dito sa mission station. No? Kaya sana magpatuloy itong ating sistema dito sa ating Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. So muli maraming salamat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.